May mga makikita at mababasa po kayo dito sa page na to. Lalo na sa comment section nito, makikita nyo dyan, definitely sa video na to. Sasabihin nila, si Doc Dex against yan sa mga nagkikito o mga naglo-low carbohydrate diet kasi ayaw niyang mawalan ng pasyente. Well, sa katotohanan po, hindi yun ganoon. Ginagamit ko rin po ang ketogenic diet at ang low carbohydrate diet sa ilang mga kaso. Hindi kayo, pag-usapan natin yan. Keto, low carb, intermittent fasting, plant-based diet. Ano nga ba ang mga ito? Nakakalito na sa dami ng nutrition advice na makukuha ninyo sa TikTok Reels, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram. Pero don't worry, hindi po kayo nag-iisa. Maraming mga lumalabas kasi ng mga expert opinions kuno online. Pero tandaan, iba-iba po tayo ng katawan, iba-iba po tayo ng lifestyle, iba-iba po tayo ng genes, at syempre, iba-iba rin tayo ng goals. Wala pong one size fits all. O ito na po ang breakdown ng mga yan. Pakinggan po ninyong maigi ha. Tapos i-synthesize natin lahat mamaya. Yung ketogenic diet, very low carbohydrate diet yan. Mataas yung fat at pwede po itong makatulong sa epilepsy. Yan talagang indication yan. Pero ang problema, pwede rin po itong magdulot ng mataas na intake ng saturated fats, pwede po makapag-spike up ng cholesterol, pwede po magdulot ng constipation at ng fatigue. Goods po ito, pwede po itong makatulong sa short-term weight loss. Yung tipong may ganap ka in a few weeks or in a few months, pwede ka talagang pumayat dyan. But again, not ideal for those with fatty liver or high in uric acid or kung tumataas din po inyong creatinine. Yung binabrandaman ngayon na low carbohydrate diet, less extreme yan sa ketogenic diet pero andoon pa rin. Pwede rin po makapag-spike up yan ng inyong cholesterol. Pwede rin po makapagdulot ito ng constipation sa ilan at ng fatigue. Kung hindi tama po ang pagpaplano, pwede pong magkaganyan. Best kasi nito is to be paired with more vegetables and more fruits. Pero yung mga napopromote ngayon kasi ay napakaraming karne at mga processed fats, kaya akala ng iba, pwede po nilang gayanin na lamang and they will get the same results. Pero nangyayari, oo, nagkakaresulta nga, pumapayat sila, pero tumataas naman ang kung ano-ano. Next, yun pong plant-based diet naman. This one naman, basically, mas maraming fruits, vegetables, whole grains, legumes, and nuts. Pwedeng mag-include dito ng fish or ng eggs. Mas flexible or halos baliktad kung tutusin ng mga nauna. Dahil sa fiber content nito, good for the heart, nakakasuporta sa gut microbiome at sa immunity health. Meron din pong ebidensya na nakakapag-reverse ito ng heart disease. Meron din pong growing evidence on diabetes reversal or remission, pero the problem sometimes nagkukulang po ng protein intake at vitamin B12. Next, yun naman pong intermittent fasting. Ilang beses ko na po sinabi sa inyo, hindi po iyan diet. Yan po ay schedule lamang po ng eating. So ngayon, ang tanong ninyo siguro paano malalaman kung ano ang para sa akin? Ganito po yan. Check your labs. Consider din po your food access. Tingnan nyo rin po kung alin ang nag-make sense sa inyo. At syempre, kinakailangan po na matandaan po ninyo na dapat ang diet sustainable o yung kaya po talaga ninyong isustain throughout your days here on Earth. Kung ang laboratory po ninyo, tumataas ang values dahil sa pagbabago ng inyong mga diet na tinitake ninyo, hindi po yun dapat ganoon. Kaya nga po tayong merong normal values dahil yun po ang established na normal. At yun po ang established na dapat sa atin para hindi tayo magkasakit. Kung above or below doon, maaari pong mayroong problema. Also, work with a licensed professional. Huwag yung ikaw lamang ang gagawa o magtitiwala ka na sa mga taong hindi ka rin naman paninindigan sa dulo kung magkakaproblema ka. I-check po ninyo. Baka po mga red flags yung mga fina-follow po ninyo. Isa pa pong tip ko sa inyo, eto po ha. Ang sustainability, hindi po dapat masyadong strict ang inyong diets ninyo. Kinakailangan, kung iisipin po ninyo na tanggalin ang mga itong pagkain na ito, example, yung rice, forever, tatanggalin nyo. Pwede nyo naman pong isipin, aling carbs ang po pwedeng i-portion ko? Kaysa sa huwag nang magprutas kasi asukal yan, ask yourself po, anong prutas ba ang mataas sa fiber at mababa sa glycemic index? Mga ganyan, pwede nyo pong tingnan. At kung nalilito ka sa diet mo at kung ano ang para sa'yo, again, magpakonsulta ka. May tutulong sa'yo. Marami pong registered nutritionist dietitians online at pwede po kayong kumonsulta sa kanila. So yun na nga. Sana po may natutunan kayo sa video na ito. Paki-like, paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!